try natin kung makakapag-hatch and grow ulit tayo ng real aqua dragons. Kung naalala nyo, last year, nag-hatch and grow tayo ng aqua dragons. At dahil mainit na ulit dito sa UK, pwede na ulit tayong mag-try. So, bali meron ditong spoon para sa kanilang food. Plus, meron ding air bubbler para sa kanilang oxygen. And ito naman yung kanilang tank. Meron din ditong booklet and certificate of adoption. And syempre, ito yung ating aqua dragon eggs. And ito naman yung kanilang food. Sinulatan ko na muna itong certificate of adoption. Name lang naman, then address. Nandito na din si Charlie and Chino para pumirma. Dahil syempre, sila yung mag-aalaga sa ating aqua dragons. So, para mag-start, kailangan muna natin maglagay dito ng spring water. Di daw kasi advisable yung tap water kasi meron ng mga chemicals. And then after, pwede natin ilagay itong aqua dragon eggs. Buti na lang na itago ko nga din pala itong magnifying glass. And si Charlie and Chino excited na kaagad at sinecheck nga yung aqua dragons. Pero syempre, hindi naman sila agad-agad na mag-hatch. At kung makikita nyo, medyo cloudy pa yung water. Kinabukasan sa day 1, chinek ko kaagad kung meron nang nag-hatch. As early as day 1, pwede na kasing magkaroon ng aqua dragons. And kung makikita nyo, meron na dyang mga gumagalaw. Sa day 2, chinek ko ulit kung nadagdagan ba yung mga na-hatch. Mas dumami naman, pero tingnan nyo, ang dami pang ready ng ma-hatch dito. Ready na silang humiwalay dun sa shell ng eggs. Sa day 3, nagulat ako kasi super dami na nila. At grabe, tingnan nyo ang lilikse ng mga aqua dragons. And ewan ko kung bakit nagkukumpulan sila dyan. And sa day 4, mas dumami pa yung mga alaga nating aqua dragons. Baka gutom na din sila kaya naglagay na ako dito ng food. By the way, dapat everyday nilalagyan sila ng oxygen para matulungan natin silang makasurvive. And grabe no, ang dami-dami nila. And mukhang happy naman yung ating mga aqua dragons kasi ang lilikot. Sa day 5, napansin ko parang medyo kumonte yung mga aqua dragons. Pero mas lumaki na yung kanilang size. Mas visible na kasi sila kahit walang magnifying glass. Expected na naman to sa mga aqua dragons, so konti lang kasi talaga yung makakasurvive hanggang maging adult. And kung makikita nyo yung ilalim ng tank, parang medyo madumi. Sa day 6, mas napansin ko yung pag-unti ng aqua dragons. Pero mapapansin nyo din na mas kita na yung kanilang tail. 1 week na ang aqua dragons at ito na lang sila. Medyo madami pa rin naman, pero tingnan nyo iba't iba yung size. Meron kasi mga na late na ma-hatch. Naglagay na ulit ako dito ng food kasi advisable na 2 to 3 days maglagay ng pagkain. And kung napanood nyo yung video last year, mas marami tayong na-hatch this year. Last time kasi, 1 week pa lang, ang unti na lang ng mga aqua dragons. Finally, ito na yung 2 weeks update ng aqua dragons. At bibilangin nga daw ni Charlie and Chino kung ilan na lang yung natira. Pero sabi ko sa twins, maglagay muna kami dito ng oxygen para dun sa mga aqua dragons. And then, check na natin kung marami pa ba yung nabuhay. Kung makikita nyo, hindi na siya kasing dami a week ago. So, konti na lang talaga yung nakasurvive. Pero tingnan nyo yung kanilang mga buntot. Hindi ko alam kung ano ba yung parang mga sinulit. Nagmukha tuloy mahaba yung kanilang mga tail. Hindi pa sila adult, pero malapit na. And meron din ako mga napansin na super liliit, so bago pa lang din sila na-hatch. So, possible madagdagan pa sila sa mga susunod na araw. After namin i-check yung mga aqua dragons, time naman para pakainin sila. Kaya naglagay na kami dito ng food. Update na lang namin ulit kayo kapag fully grown na sila. Baka magkaroon ulit tayo ng babies.